Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon ang short speech ni Congressman Kiko Barsaga tungkol sa napabalita na ICC warrant of arrest laban kay Senator Bongo. So, nabigla ko dahil may binanggit pa nitong batang kongresista na iba pang aarestuhin. Bongo, Villanueva, and dito ako na siya na isama si Senator Marcoleta. Plano daw na aaristuhin. So yan ang pag-usapan natin yan. Ito, pakinggan natin ang speech. My fellow citizens, President Marcos plans to arrest all of his political opponents. Earlier today, Marcos issued an arrest warrant against Senator De La Rosa, an ally of former President Duterte, which President Marcos is also arrested. But it will not stop there. The Marcos administration also plans to imprison Senator Bongo, Senator Villanueva, and Senator Marcoleta. Marcos has followed in the footsteps of his late father, Marcos Sr., and started to arrest and kill any politicians who oppose his corrupt government. There is only one solution left, and that is for people power, for our citizens to march towards the gates of Malacanang and remove the source of corruption that steals and destroys our beloved country. We will ensure that Marcos and Romualdez are imprisoned for their crimes. God bless the Philippines. Okay, so ulitin natin ha. Fellow citizens, President Marcos plans to arrest all of his political opponents. Earlier today, Marcos issued an arrest warrant against Senator De La Rosa, an ally of former President Duterte, which President Marcos is also arrested. But it will not stop there. The Marcos administration also plans to imprison Senator Bongo, Senator Villanueva, and Senator Marcoleta. Marcos has followed in the footsteps of his late father. Okay. So ito, nakakabahala ito. I don't know kung anong basihan ni Congressman Marcoleta nakapayag siya ng ganito. I don't know his sources. Plano. Okay. But ito yung medyo nakakabahala para sa akin. Opinion ko lang ito. May mga post na nababasa ko ngayon. Sinasabi na mga ka-BBM, mga loyalista daw, let's extend the term of President Marcos Jr. from 2028 to 2031. So, I don't know sino yung nag-post, nakalimutan ko na yung page. Kaya lang, ano ba ito? Is history repeating itself? Kasi ang Marcos Sr., dapat 2 term lang. Yun ang constitution natin noon. Nanalo siya 1965 hanggang 1969. Nag-re-elect, nanalo. So matatapos ang termino niya na 1972. After that, dapat another president na. Dineclare niya ng martial law. Kaya tuloy-tuloy siya hanggang 1986. So, anong posibilidad na yung nangyari noon ay mangyayari ngayon? Na ang Marcos Jr. Hindi na aalis sa pwesto kung ano-ano ang gagawin para siya pa rin ang presidente. O, yan ang aking iniisip. Is it possible? Ano sa tingin nyo? So, sana naman hindi. Kasi kung election lang ang pag-usapan, wala silang malakas na kandidato na ilalaban kay VP Sara. Halos lahat ng political analyst, Professor Ronald Llamas, Professor Ranjit Ree, they're one in saying na it's very hard to beat VP Inday Sara sa 2028. So, ang panawagan o ang option lang is for the anti-Duterte forces to unite. Marcos, Camp, kakamping, dati magkalaban yan. Mortal na kalaban yan eh. Mga Dilawan at Marcos. O ngayon,
Kung gusto nilang hindi manalo ang isang Sara Duterte, kailangan nilang mag-unite. So, isama mo na dyan ang makakaliwa. Ang makakaliwa, anti-Marcos din yan. So, pwede pang magsawa, makakaliwa at madilawan. Pwede mag-join yan. About itong Marcos camp. Can they manage to unite? Just to fight BP Inday Sara sa... Palagi yun, it's very hard for them to unite. Kaya if they want to stay in power forever, I don't know anong gagawin nila. So, dito tayo sa mga arrest. Expected ko na yan. Yung sina Senator Bato, Senator Bongo, expected ko na yan. Na talagang matagal nang i-float yung idea na ma-issuehan sila ng warrant of arrest. And I believe, opinion ko lang ito, darating ang panahon, lalabas ang warrant of arrest nitong dalawa. So I don't know kung this year ba o next year. Huwag na tayong mabigla pag may lalabas na warrant of arrest from ICC. Ang nabigla lang ako dahil isinama si Senator Joel Villanueva at Senator Marcoleta. Senator Villanueva, dilawan yan nung una. Hindi naman pro Duterte true and true yan. Nung nanalong senador yan, kasama siya sa ticket ng mga dilawan. So bakit nga isinasama, pinag-initan si Senator Villanueva? Then, the worst ngayon, ito, bakit isasama nila pag-initan si Senator Marcoleta? Nang dahil ba sa papel niya sa Blue Ribbon Committee nung siya pa'y chairman? Nang dahil ba yan kay Master Sergeant Gotesa na nagpasabog? Inilink niya si Saldico at Martin Romualdez. At parang may connection na papunta sa Agudo Street ba yun? Yung malapit sa Malacanang? So bakit nyo isama naman si Senator Marcoleta? Maghunos dili kayo. Hindi, the Iglesia ni Cristo will not take this sitting down na arestuhin or ipitin ang isang member nila na wala namang ginagawa kundi tumbukin lang ang mastermind sa nakawan sa flood control project. Bakit pag-initan ninyo si Senator Marcoleta? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero. Si kuya, mag-atop na siya.